Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mas lalong tumaas ang chance ng unang bagyo na papasok sa timog silangan ng bansa sa mga susunod na araw at nakikita na sa forecast na posibleng tumama o maglandfall ito sa Eastern Visayas. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, tatlong weather system ang sabay-sabay na nakakapekto sa malaking bahagi ng bansa. Mayroon tayong sea line na aktibo sa silangang bahagi ng Southern Luzon, ang northeast monsoon o amihan na umiiral sa malaking bahagi ng Luzon, at ang easterlies naman ang patuloy na nakakapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Sa forecast weather condition ngayong araw, unahin natin ang mga lugar na direktang naapektuhan ng shear line sa Bicol Region, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Marinduque, gayon din sa Romblon at Northern Samar. Inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms kapag nagsasalubong ang malamig na hangin mula sa amihan at ang mainit at masamasang hangin mula sa silangan. Mas madaling nabubuo ang makakapal na ulap at ulan. Karaniwan mas lumalakas ang ulan tuwing hapon hanggang gabi, kaya't posibleng makaranas ng flash floods o pagguho ng lupa lalo na sa mga babang lugar at bulubundukin. Sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte, ang easterlies ang pangunahing dahilan ng panahon. Magdadala ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang mainit at masamasang hangin mula sa karagatang Pasipiko ang nagiging sanhi ng biglaang pagbuhos ng ulan. Kaya mas aktibo rin ang mga thunderstorms tuwing hapon o gabi, kaya't may banta pa rin ito ng flash floods at landslides sa oras ng mga malalakas na buhos ng ulan. Samantala sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija at Bulacan, umiiral ang northeast monsoon. Dahil dito, asahan ng maulap na kalangitan na may mga panakanakang mahihinang ulan. Dahil mas tuyo at malamig ang hanging amihan, wala namang inaasahang malaking epekto sa mga lugar na ito. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated light rains dulot pa rin ng northeast monsoon at wala ring inaasahang significant na epekto. At para sa natitirang bahagi ng bansa, particular sa Visayas at Mindanao, ang easterlies ang magpapatuloy na magdadala ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms. Paalala sa mga oras ng matitinding thunderstorms, posibleng magkaroon ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central Luzon, asahan ang katamtaman hanggang malakas na hanging amihan na mula northeast dahil sa direktang exposure ng mga baybayin sa Open Pacific. Magiging maalon ang karagatan na may tinatayang taas ng alon na aabot mula 2.5 hanggang 4.0 meters. Mapanganib ang kondisyon ito lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat, particular sa Hilaga at Silangan seaboards. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon at sa Silangan section ng Visayas, mararanasan ang malakas na hangin na nagmumula sa silangan dahil sa long period swells mula sa Pacific. Magiging maalon din ang karagatan na may taas na umaabot sa 1.5 hanggang 3.4 meters, lalo na sa mga bukas na baybayin. Sa natitirang bahagi ng bansa, mas humihina ang pressure gradient kaya mahina hanggang katamtaman lamang ang hangin, bagamat mananatili ang direksyong northeast, banayad hanggang katamtaman lamang ang taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa kabuuan, pinapayuhan ang mga mangingisda, bangkero at lahat ng may aktibidad sa dagat na mag-ingat at patuloy na sumabaybay sa mga susunod na abiso, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na hangin at mas mataas na alon. Ayon naman sa latest tropical cyclone threat forecast na inilabas ng Pag-asa, pagsapit ng week 2 mula January 16 hanggang January 22, makikita sa modelo na may paparating na TCLV2
ang nabubuo na sirkulasyon ay inaasahang unti-unting kikilos pahilagang kanluran at posibleng pumasok sa par patungo sa direksyon ng Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Sa yugtong ito, ang environmental conditions gaya ng vertical wind shear at limitadong convective organization ay nagpapahiwatig lamang ng mababa hanggang katamtamang tsansa ng pagdevelop bilang isang ganap na bagyo. Sinasabi din sa forecast na mas lalapit ang nasabing TCLB2 sa silangang bahagi ng Southern Luzon, gayunman nananatili pa rin ang mga limitadong factors at atmosphere na maaring pumigil sa mabilis na intensification. Gamit naman ang GFS model, lumilitaw sa mga bagong datos ang posibilidad ng pagbuo ng isang low pressure system sa may timog silangan ng Mindanao pagsapit ng January 14, Wednesday. Sa mga unang yugto nito, inaasang mabubuo muna ang isang mahinang sirkulasyon bago ito dahan-dahang kumilos pahilagang kanluran kasabay ng unti-unting pag-organisa ng sistema. Sa pinakauling model pulse, may senyalis na ang nasabing sistema ay posibleng umabot sa antas ng tropical depression subalit ang magiging galaw nito ay nanatiling hindi pa tiyak. Sa ngayon, dalawang pangunahing senaryo ang tinitignan ng mga eksperto. Sa unang senaryo, may posibilidad na maglandfall ang sistema sa Eastern Visayas at kung lalakas ang steering flow sa mas mataas na antas ng atmosphere, maaari nitong mahagip ang ilang bahagi ng Bicol region lalo na sa pamamagitan ng mas malalawak na rain bands na hihila pataas sa hilaga. Sa ikalawang senaryo naman, ipinapakita ng ilang modelo na ang sistema ay maaring dumaan lamang malapit sa baybayin nang hindi tuluyang tatawid sa kalupaan. Sa ganitong galaw, posible itong bumalik sa karagatang Pasipiko at mag-recurve. Dagdag pa rito, may indikasyon din ng posibleng pagbuo ng iba pang mahihinang sirkulasyon sa loob ng parehong forecast window. Kung ang sistema ay lilihis patimog silangan o pahilag ng silangan, inaasang maiiwan sa silangang bahagi ng bansa ang moisture tail na maaaring magpanatili na maulap at maulang kondisyon kahit wala ang sentro ng sistema sa mismong kalupaan. Ayon naman sa Google DeepMind Ensemble View, kapansin-pansin ang pagdami ng mga member model na sabay-sabay na tumutukoy sa paglabas ng isang sirkulasyon sa parehong linggo. Kapag mas maraming modelo ang nagkakasundo sa parehong senaryo, tumataas ang antas ng confidence na may mabubuong low pressure system. Sa pinakauling datos, marami sa mga membrong ito ang nagpapahiwatig ng posibleng paglapit o pagdaan sa Eastern Visayas, bagamat mayroon pa rin nagpapakita na maagang pag-recurve bago marating ang baybayin. Dahil dito nananatiling malawak ang forecast cone sa ngayon, kung magpapatuloy ang kasalukuyang projection at pumasok ang sistema sa Philippine Area of Responsibility at kung ito ay umabot sa antas ng tropical depression, tatawagin ito ng pag-asa bilang bagyong Ada, ang unang bagyo na papasok ngayong taong 2026. So ulitin lang natin, sa Eastern Mindanao, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol region, inaasang makakaranas ng mga pag-ulan habang patuloy na dinadala ng hanging silangan at ng posibleng paparating na sistema ang mas maraming ulap at moisture mula sa karagatang Pasipiko. Sa mga susunod na araw, ang mga pag-ulang ito ay maaring maging paunti-unti hanggang paminsan-minsan ngunit may pagkakataong lumakas sa ilang oras, lalo na kung mas magiging organisado ang sirkulasyon. Habang papalapit ang posibleng bagyo, hindi man tiyak ang magiging lakas at eksaktong landas nito, mahalagang tandaan na kahit wala pa ang sentro sa kalupaan, maaari na itong maapektuhan ang panahon sa pamamagitan ng malalawak na rain bands at patuloy na pag-ulan. Ang ganitong kondisyon ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga lugar na madalas nang nababasa. Pinapayuhan ng mga nasa apektadong lalawigan na manatiling alerto, ihanda ang mga kinakailangang gamit at iwasan ang mga panganib na dulot ng tuloy-tuloy na ulan at pabago-bagong panahon. Manatiling nakamonitor dito sa ating channel dahil patuloy kaming maghahatid ng pinakabagong update tungkol sa lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.